Pumasok ako sa isang abandonadong building. Naramdaman ko ang pagtutok ng baril sa ulo ko mula sa likuran. Huwag kang gagalaw, kundi pasasabugin kong bungo mo, sabi ng lalaking nasa likuran ko. Di ko magawang silipin ang itsura niya sa takot na kalabitin niyang baril at iputok sa akin. Nanayo agad ang balahibo ko at malakas ang kabog ng dibdib ko. Nanginginig ang mga tuhod ko sa sobrang kaba. Pinagpapawisan ako ng malamig. Gusto ko himatayin sa sobrang nerbyo sa takot pero hindi po pwede. Hala, sige lakad. Utos nito. Hindi ko kailangang magpadaig sa takot. Kailangan ko maging matapang para sa mga anak ko at kay Jepoy. Dumiretso kami sa 6th floor ng building. Kumaliwa sa isang hallway. Tsaka huminto sa tapat ng isang kwarto sa pinakadulo. Naramdaman kong pagpiring sa mga mata ko. Hindi ako kumibo o pumalag sa takot na baka barilin akong bigla at di ko magawang iligtas sa mga anak ko. Di ako pumalag o kumibo sa takot na baka barilin ako at bigla. Hindi ko magawang iligtas sa mga anak ko. Tinulak ako papasok mong lalaki. Narinig kong palakpak at palapit na tunog ng takong sa bagandang unahan ko. Nanatili ako nakatayo at naghihintay ng susunod na mangyayari. Magaling! Ang lakas din naman loob mong sumugod sa akin na walang kalaban-laban, ano? Ngayon ko lang napatunayan isa ka palang malaking estupida. Napalatak ito. Ano bang nagustuhan ni Jepoy sa'yo? Kung ikukumpara sa akin, walang-wala ka namang panama. Tumawa ito ulit. Matagal ko nang gustong gawin sa'yo ito eh. Naramdaman ko ang paglapat ng palad niya sa napabiling sa mukha ko. Sunod-sunod na sampalan na tamo ko kay Eleanor. Namanhid na ang mga pisngi ko. Di ako kumilos at tinanggap ang mga pananakit niya sa isiping baka sakta nila ang mga anak ko. Igapos yan, sabi nito maya-maya. Eleanor, please, wag mong sasaktan ng mga anak ko. Parang awa mo na. Susunduin ko lahat ng mga gusto mo. Ibalik mo lang sa akin ang ligtas sa mga anak ko. Nagmamakaawa ko sa iyo. Pakiusap ko. Oh really, my dear? Yes, I'm willing to do everything kapalit ng mga anak ko. Sabi ko pa. What if I want your company? Yung iniwan sa'yo ni Christian at to Jepoy, kaya mo bang ibigay sa akin? Seryosong anito. Di ako nakaimik, di ako nakasagot. Matagal ang katahimikang bumalot sa pagitan naming dalawa. Si Jepoy, ang asawa ko, kaya ko ba siyang ibigay? Ang company na iniwan ni Christian at tayong alaala niya, kaya ko ba? Kapalit ng mga anak ko? Nanginginig ang mga labi ko at ramdam ko ang paninikip ng dibdib ko sa isiping bibigay ko sa kanya ang dalawang bagay na mahalaga sa akin. Ano? Kaya mo ba? Basag nito sa katahimikan. O sige, kahit si Jepoy na lang kapalit ng mga anak mo. Pagbabago nito ng isip. Pumapayag ka ba? Tanong pa nito. Hinila nito ang buhok ko at sinampal ako. Ano? Ibibigay mo ba? Sigurado ka ba na ibabalik mo mga anak ko kapalit ni Jepoy? Paninigurado ko. Oo, wag ka mag-alala, may isang salita ko, sabi nito. So ano, pumapayag ka na ba? Sige, pumapayag ako. Pagpayag ko. Pumapayag na ako. Napaluha na lamang ako sa sakit na nararamdaman ko. Ang pisngi na sinampal niya, ang sakit na dulot ng isiping ipibigay ko si Jepoy sa babaeng ito. Jepoy, I'm so sorry. Sana mapatawad mo ko. I am only doing this for our children. I am so sorry. Sana maintindihan mo ko. Nakatali na ang mga paa at kamay ko. Nakapiring ang mga mata. Nakikiramdam kung ano nga ba ang sunod na mangyayari. Tahimik. Sana sa kabila ng pagpayag ko sa kagustuhan ni Eleanor, maintindihan at mapatawad ako ni Jepoy. Alam ko mahal ako ni Jepoy simula noon hanggang ngayon. Ngunit hindi ko binigyan ng pansin dahil mahal na mahal ko si Christian. Marami na nangyari sa mga buhay namin. At sa lahat ng yon si Jepoy nasa tabi ko. Habang tumatagal, nahulog ang loob ko sa kanya dahil hindi naman siya mahirap mahalin. Maliman sa paningin na nakakarami na pagkawala ni Christian ay mahalin ko rin ang kapatid niya. Hindi dahil sa huling hiling ni Christian kaya naging kami ni Jepoy. Alam ng Diyos na mahal ko si Jepoy ng totoo. Maswerte ako sa kanya dahil lahat ng hahanapin ng isang babae sa isang lalaki nasa kanya na. Wala na ako mahihiling pa. Mabigat sa loob ko ang pagpayag kay Eleanor but I don't have any other choice. I know, safety rin ng mga bata ang uunahin ni Jepoy kaya't siya ang nasa kalagayan ko. Naputol ang pag-iisip ko na makarinig ako ng putukan. Ano nangyayari? Ang mga anak ko. Huwag kang kikilos kung di. Pasasabugin ko ng tuluyan ang ulo mo. Sigaw ni Eleanor. Ano nangyayari? Nanginginig ang boses sa takot na tanong ko. Ma'am,
Kailangan na po nating tumakas. Bakit na sila dito at napatay na ng karamihan sa tauhan natin? Imporma ng isang tauhan ni Eleanor. Bibit-bitin na mga babaeng yan. Inawakan nila ako sa magkabilang braso at pilit na sinasama sa kanila. Ano bang nangyayari? Eleanor, nag-usap na tayo, hindi ba? Pumayag na ako sa gusto mo. Pakawalan mo na kami ng mga anak ko. Bitiwan niyo ako. Pagpiglas ko mula sa pagkakahawak nila. Huwag nang maraming sinasabi at tanong. Sige, dali na yan. Hinila nila ako at isinama. Wala ako nagawa kahit magpapiglas ako sa pagkakahawak nila dahil malakas sila. Natakot din ako na baka bigla na lang akong barilin nang di ko pa nakikita mga anak ko. Hindi ko alam kung saan nila ako balak dalhin. Hayop siya. Jepoy knows where we are pero hindi ako papayag na mahuli niya at makuha ka niya. Sigaw nito. Ma'am, bad news po. Nakuha na po nila mga bata. Pinapasabi po ni Tonyo. Dinig kong sabi ng isa kay Eleanor. Thanks God, ligtas na mga anak ko. Maraming salamat po. Napigil ko ang paghinga dahil sa sinabi ni Eleanor. Wala siyang balak ibalik ako kay Jepoy. Ano ba ang plano niya talaga? Nasisiraan na talaga ng ulong babaeng to. Jepoy, please, iligtas mo ko. Walang gagalaw. Sigaw ng nasa likuran namin pababa ng hagdan. Napapalibutan na namin kayo kaya't sumuko na kayo. Hindi ako susuko. Parang nababaliw na sigaw ni Eleanor. May humila sa akin at hindi ko na alam kung nasa na ako. May nagpaputok ng baril. Napaupo ako at nanginginig sa takot. Nagpalitan ng putok ng baril. May humila sa buhok ko. Napatayo ko at nakaramdam ng malamig na dulo ng baril sa sentido ko. Kailangan ko maging matatag at makauwi ng ligtas. Sa anak ko at kay Jepoy. Kailangan ko maging matapang. Hindi ako po pwedeng matakot. Sige, magpaputo kayo. Papatayin ko ang babaeng to. Sigaw ni Eleanor. Sumuko ka na, wala ka ng laban sa amin. Mahinahong sabi na nasa harapan naming polis. Hindi ako tanga para gawin yan. Ayoko makulong. Galit na sigaw pa nito. Sumama ka ng maayos at pakawalan si Miss Mara para hindi na tayo magkasakitan pa. Mahinahong sabi kay Eleanor. Wala ako makita dahil sa piring na nasa mata ko. Nakaramdam lang ako sa mga susunod na mangyayari. Eleanor, pakawalan mo na si Mara. Akong gusto mo, hindi ba? Mula kung saan, narinig ko pa ang boses sa Jepoy. Sumama ka sa akin at lalayo na tayo dito. Pangako, this time sasama na ako sa'yo. Totoo ba yan, Jepoy? Oo, Eleanor. Kaya pakawalan mo na siya at magsama na tayo. Pangako. Dagdag pa ni Jepoy. Dahan-dahan naramdaman ko ang pag-alis ng baril na nakatutok sa akin at ang pagluwag ng kamay niyang nakahawak sa akin. Ibabahan niyo mga baril ninyo. Utos si Eleanor sa tauhan niya. Nanatili ako nakatayo. Tinanggal ko ang piring sa aking mga mata. Lumapit si Eleanor kay Jepoy at niyakap ito at umiyak. Mahal na mahal kita, Jepoy. Kaya ako nagawa ang lahat ng ito. Parang batang umiiyak na nakasubsob sa dibdib ni Jepoy si Eleanor. I know, and I am so sorry. Inahagod ni Jepoy ang likod nito habang nakatingin sa akin. Nagpalitan ng mga pulis at naka-uniforming MBI at pinusasa ng mga tauhan ni Eleanor na tira. Lalayo na tayo, Jepoy. Sasama ka sa akin. Diba sabi mo? Nagsisiguradong anito. Oo. Maiksing sagot nito at niyakap si Eleanor. Masakit makita na may kayakap na iba sa Jepoy. I know may plano siya. May tiwala ako sa kanya. Habang nakatingin ako sa dalawa. Ni Eleanor, kitang-kita ko sa mga mata ni Jepoy na sinasabing huwag muna ako nalapit at sumama sa mga polis. Niyakag ako ng mga polis at sumama sa kanila ng tahimik. Walang kibong sumunod ako at sumama sa kanila. Naiwan si Jepoy at Eleanor sa loob ng building. May tiwala ako sa kanya pero pakiramdam ko, ang bigat pa rin sa loob ko na makitang may kayakap siyang iba. Habang nakasakay na ako sa ambulance, lumipas ang kalahating oras. Wala pa ring Jepoy na bumababa mula sa building. Kasama ko ng mga anak ko sa ospital, ngunit wala pa rin si Jepoy. Sa lahat ng taong tinanong ko, iisa lamang ang sagot nila. Huwag ka mag-alala, ma'am. Mara, babalik si Sir Jepoy. Magtiwala ka lamang sa kanya. Magiging maayos ang lahat. Naghintay ako sa kanya. Dumilim na sa labas pero wala pa rin siya. Nag-aalala na nga ako eh. Kahit tawag or text, wala ako natatanggap mula sa kanya. Jepoy, nasan ka na ba? Iniwan mo na ba ako? Sumama ka na ba talaga sa kanya? May tiwala ako sa iyo pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na masaktan at mag-isip na negative. Mahal kita, Jepoy?
Hanggang sa makauwi kami, wala pa rin si Jepoy. Inayos ko mga bata bago ako nagpahinga. Laking pasasalamat ko at hindi ganun kalala ang trauma ng mga anak ko. Maayos na sila. Ilang araw lang at babalik na rin sila sa normal. Nakatulugan ko ng pag-iyak at paghihintay, ngunit wala pa rin Jepoy sa tabi ko nang magising ako. Jepoy, nasaan ka na ba? Nag-aalala na ako. Bakit hanggang ngayon? Ay, wala ka pa. Mamara? Tawag ng katulong na kumatok sa pinto. Nasa ibaba po sa Chief Legaspi. Sige, susunod na ako. Agad akong bumangon at nag-ayos bago bumaba. Sana may balita na. Dasal ko habang pababa ng hagdan. Good evening, Mara. Bati ni Philip sa akin. Good evening din, Philip. May balita na ba sa asawa ko? Nasaan na siya? Bakit agad wala pa rin siya? Sunod-sunod ko pang tanong sa kanya. There's nothing to worry. Nasa maayos siyang lagay. Maya-maya lang uuwi na siya. Inaasikaso lang niya yung mental hospital na pagdadalhan kay Eleanor para makasigurong hindi na siya magdadala ng problema sa inyo. Paliwanag pa nito. Salamat sa Diyos. Dininig niya ang panalangin ko. Piping pasasalamat ko at para ako nabunutan ng tinik sa dibdib. Lahat ng pangamba at takot na naramdaman ko'y nawala sa kaalamang nasa maayos siyang kalagayan. Napaupo ako sa sofa at naiyak. Nawalan ng lakas ang tuhod ko. Tears of joy. Nakahinga ako ng maluwag. Salamat naman kung ganon, Philip. Wala kang dapat ipag-alala. Magbabantay pa rin kami dito at sa pinagdalhan kay Eleanor para makasigurado sa kaligtasan ninyo. Pero mauuna na muna ako. Kailangan ko nang bumalik eh. May naiiwan ng mga tauhan na magbabantay sa inyo. Paalam nito. Sige, Philip. Maraming salamat. Isa ka talagang mabuting kaibigan. Nakangiting kinamayan ko siya. Maaasahan niyo ako kahit kailan, Mara. Parang kapatid ng turingan namin ni Jepoy. Saad nito bago umalis. Inatid ko siya hanggang sa pintuan. Umakit ako ng silid ng mga anak ko para i-check sila kung maayos ang lagay. Parehong mahimbing na ang kanilang tulog. Muli akong bumaba para ipaghanda si Jepoy ng paborito niyang ulam. Maghihintay ako hanggang sa makauwi siya. Nakatapos ako sa paghanda pero wala pa ring Jepoy na dumarating. Naghintay ako sa living room. Nakaramdam ako ng haplos sa mukha ko at agad akong nagmulat ng mga mata. Jepoy? Agad ko siyang niyakap. Napaiyak ako at nauwi sa hagulhol. Huwag ka nang umiyak. Tapos ng lahat. Naayos ko na't sinigurado kung wala na magiging problema at di na mauulit ang mga nangyari. Nandito na ako. Hindi ko kayo pababayaan. Pilit akong kinakalma ni Jepoy. Kumalas ako sa pagkakayakap at minasdan ang gwapo niyang mukha. Yun pa rin ang suot niyang damit. Halata sa mukha niya ang pagod. Naawa akong bigla sa asawa ko. Sorry kung nakadagdag ako sa problema. Hindi ako nakinig sa'yo, tumakas pa ako para makipagkita kay Eleanor. Shh, love. Naiintindihan kita. Ang mahalaga ngayon maayos na kayo at tigtas. Hindi na ako papayag na maulit pang nangyaring yon. Kalimutan na natin ang nangyari. Masuyong sabi pa nito. Maayos na ba ang mga bata? Tumango-tango ako. Oo, mahimbing na ang tulog nila. Babalik kami sa doktor para sa follow-up. Huwag kang mag-alala, hindi naman sila ganun na trauma sa nangyari eh. Pasalamat tayo sa Diyos at yumakap muli sa Kanya. Kumain ka na. Pinagluto kita ng paborito mo. Masuyong sabi ko. Sige, sabayan mo ako. Bigla akong ginutom. Nakangiting sabi nito habang hawak kamay kami papunta sa dining room para kumain. Masayang masaya akong nasa tabi ko na siya. Ang sarap niyang pagmasdan habang maganang kumakain. Baka naman maubos na ako kakatitig mo. Nakangiting biro pa nito. Inirapan ko lang siya at nagpatuloy sa pagkain. Ayaan mo mamaya, ikaw naman ang kakainin ko. Sabay kindat pa niya. Ubusin mo na yung kinakain mo. Puro kakalokohan. Nakangiting sagot ko. Excited ka yatang kainin kita eh. Biro pa nito. Kahit kailan talaga napaka-pervert mo. I rolled my eyes on him. I'm happy now that he is with me. Sana wala na mangyaring masama. Maging maayos na nga sanang lahat. Mawala ng lahat, wag lang ang mga anak ko at ang mahal kong asawa, nasa Jepoy. Kakayanin kong harapin ang lahat basta't nasa tabi ko sila. Jepoy's POV. Hindi ko mapigilan ang sarili kong pangitiin at biruin si Mara dahil alam kong mabigat yung pinagdaraanan namin. Isang paraan lang alam ko para mapangiti siya at gumaan ang pakiramdam niya. Gusto ko siyang makitang masaya at nakangiti. Ayoko nakikita siyang malungkot at nahihirapan. Mas doble yung nararamdaman ko tuwing nakikita ko siyang ganon.
Sa tagal ng pinagsamahan namin at sa dami ng pinagdaanan namin, ay mas lalo ko siyang minahal. Maganda, matalino, mapagmahal, matapang na ina at asawa. Selfless, wala na akong hahanapin pang iba. Wala na makakapantay sa kanya para sa akin. I know at first it's wrong to love her dahil asawa siya ng kapatid ko. But what can I do? Hindi ko naman mapigilan ang nararamdaman ko. Kahit umiwas ako, pilitin ang sariling gumusto ng iba, siya at siya pa rin talaga. Hindi ko inaasahan na nangyari kay Christian. Kahit nakagawa siya ng hindi maganda noon, hindi ko pa rin inais mangyari sa kanyang ganon dahil kapalit ko pa rin siya at kakambal. Inaccept ko na lang last will ni Christian dahil gusto ko mapanatag ang kapatid ko bago niya kami iwan. Alam ko na yun lang makapagpapasaya sa kanya, kaya hindi ko na naisip ang sarili ko noon. At ang sasabihin ng iba dahil inuna ko ang mapasayang kapatid ko. Since mahal ko naman si Mara talaga, pinangatawanan ko na. Tanggap ko ang lahat sa kanya. Manahal na mahal ko siya. Ganon din ang mga anak niya na pamangkin ko. Anak na ang turing ko sa kanila. Gagawin ko ang lahat. Mapanatili lang siya sa tabi ko at mapasaya siya. She deserves to be happy. Of course, with me. And our kids. At kailangan, masundan na. Napangiti ako sa kapilyong nasa isip ko. Love? Dinig kong tawag ni Mara. Pagbukas ng pintuan ng aming silid. Love? Tawag niyang mulit. Dinig kong pagsarado ng pintuan. Hawak ang remote, ini-on ko ang player. Nag-play ang sinet ko na music. Crazy in Love, Beyonce. 50 Shades version. Lumabas ako ng bathroom na nakatapis lamang ng towel. Hi, love. Greet her using my husky bedroom voice. Hi. Tumingin siya sa akin mula ulo, pababa sa abs, pababa sa tapat na natatakpan ng towel, tsaka napanunok at nauutal na bati niya. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at tumigil sa harapan niya. Hinawakan ko ang baba niya para magtama mga mata namin. Hinaplos ko ang pisngi niya. Kusang pumikit ang mga mata niya na para bang nilalasap ang bawat madaanan ng haplos sa kanyang mukha. Sobrang ganda niya. Sobrang bait. At sobrang swerte ko sa kanya. Siniil ko siya ng halik. Marahan sa una. Nang maramdaman kong pagtugon niya at pagyakap niya sa leeg ko, pinalalim ko pa ang halik na pinagsasaluhan namin. Jepoy? A moan escaped from her kissable lips. Mara, I love you. So much. I said in between our kisses. Pinalalim ko pa ang halik from her kissable lips. At pinagsaluhan namin. Dumako sa leeg niya ang halik ko, pababa, sa dibdib. Dahan-dahan kong hinubad lang ang saplot niya sa katawan. Inalikan ko siyang muli ng labis ng malalim. Binuhat ko siya at automatic kong pumulupot ang legs niya sa bewang ko. Walang gustong pumutol ng halik namin hanggang makarating kami sa kama. Mara's POV. Jepoy deserves all of me. He was there for me from the very start. He deserves to be happy and I will make him the happiest man. Something naughty popped up on my mind. I stopped kissing him. Itinulak ko siya pahiga sa kama at umalis sa ibabaw niya. Pumunta ako sa closet. Kumuha ng necktie at blindfold. Nakahiga siya sa kama at naghihintay. Love? Umupo ako sa ibabaw ng kama niya, tinali ng mga kamay niya sa kamay. Sinot ko ang suot niya ang blindfold. May nakikita ka pa? Bulong ko sa tenga niya. Wala, love. Nakangiting sagot niya. Good. Dahan-dahan ko inilas sa nakatapis sa towel sa bewang niya. Hinalikan ko siya sa noo, sa ilong, sa labi niya at nagtagal doon bago kumababa sa leeg niya, sa dibdib at sa abs niyang nakakahimatay. Mahal na mahal ko ang lalaking ito. Perpekto siya para sa akin at wala na nga akong mahihiling pa. Sa dami ng sacrifices niya para sa akin at sa mga anak ko. He really deserves all of me and to be happy. Tonight, I will make him the happiest man on planet Earth. Bumaba ang kamay ko sa abs, pababa sa mahaba at matigas na bagay na natatakpan ng towel kanina. It feels perfect in my palm. Napapikit pa sa Jepoy dala ng ginagawa ng kamay kong pagtaas baba. Love, it felt so good. Want more, love? Tanong ko habang patuloy sa pagtaas baba ng kamay ko. Yes, please. Lumuhod ako sa harapan niya at ginawa ang bagay na alam kong magpapaligaya sa kanya. Mahara. Nakapikit siya at basa reaksyon niya. Tama at gusto niyang ginagawa ko, kaya pinagigihan ko pa. Shit, love, I'm coming. Daing pa niya. Pinagpatuloy ko lang ginagawa ko hanggang maramdaman ko ang may sumabog na. Agad niya akong tinigaw sa pagkakaluhod.
Iniupo sa kandungan niya paharap sa kanya. Muling namin pinagsaluhan na matagal na naming di ginagawa. Mabilis ang bawat paggalaw naming dalawa. Parang may nahabol at kapwa kami kinakapos ng hininga sa tindi ng sensasyong bumabalot sa amin. Sabik na sabik kami sa isa't isa. Sabay kaming nakarating sa langit. Pagod na pagod akong bumagsak sa ibabaw niya at napayakap. Naipikit ko ang mga mata ko na may ngiti sa labi. Naramdaman ko, binuhat niya ako pahiga at tumabi sa akin. Kinilimutan niya ang sarili namin. Niyakap niya ako ng sobrang higpit. I love you, Mara. Hindi ako magsasawang iparamdam sa'yo iyon. Mahal na mahal kita. Masuyong halik sa noo at mahigpit na yakap ang naramdaman ko bago ko nilamon ng pagod at antok. After 9 months, naging maayos sa mga sumunod na buwan para sa pamilya namin ni Jepoy. Habang tumatagal, unti-unti naming ibinabaon sa nakaraan ang masakit na pangyayari sa buhay namin. Bumalik ang sigla ng mga anak ko at masayang masaya ko na sa wakas ay natatahimik na ang buhay namin. Nasa ayos na ang mga bahay na nagulo. Mas pinatatag ng nangyari ang pagsasama namin ni Jepoy. Salamat sa kanya dahil kahit kailan hindi niya nabitawan ang mga kamay ko at hindi siya sumuko. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga ginawa niya para sa akin at sa mga anak ko. At sa pamilya namin, walang po pwedeng tumapat sa mga nagawa niya at sa pagmamahal niya. Saludo ako sa kanya. Kung wala siya, matagal din ako dahil matagal na akong bumigay. Nakangiting nakatitig ako sa monitor na nasa harapan ko habang pinagmamasdan ko ang kambal kong anak. Yes, you read it right. I am pregnant again. Twins po, and guess what? Parehong boy. Sigurado, matutuwa nito si Jepoy. Naiyak ako at hindi maipaliwanag ang saya na nararamdaman ko ngayon. Walang kasing saya. Congratulations ulit. Healthy ang twins mo, Mara. Continue mo lang vitamins mo, milk, and of course, don't forget to eat fruits and veggies. Kapag sumasakit na ang tiyan mo at pumutok ng panabigan mo, tumawag ka kagad sa akin. Nakangiting paalala ni Doktora. Yes po, Doc. Pagkatapos ng mga bilin ni Doktora ay nagpaalam na ako. Dumiretso ako ng company sa office si Jepoy dahil gusto ko siyang sorpresahin sa magandang balitang dala ko. Siguradong matutuwa siya. Pagdating ko sa building, papasok pa lamang ang isa ko sa inabutan ng mga empleyado ng kumpanya namin. Puting rosas ang ipinagtataka ko kung bakit. Ganon pa man na-excite ako dahil sigurado ako si Jepoy ang may pakana nito. Hindi ko alam kung ano na naman ang pakulo ng asawa ko, pero kinikilig ako. Imagine, ang laki ng baby bump ko pero eto at wagas siyang magpakilig sa akin. Pagkapasok ko ng lobby, bigla nag-flash sa monitor doon na malaki. Ang gwapong-gwapong mukha ni Jepoy na kahit kailan hindi ko pagsasawaan. Napangiti ako. Mara, love, alam ko na nanonood ka ngayon sa monitor dyan sa lobby. Nakikita kitang may matamis na ngiti sa labi. Oo, ako ang may pakulo nito. Marami tayong pinagdaanan, pero nanatiling nandito pa rin tayo, matatag at magkasama. Nagsimula man ang lahat sa atin dahil sa isang kahilingan. Gusto ko ipagsigawan sa buong mundo, sa harap ng lahat na nanonood, na mahal kita. Paulit-ulit ko pa rin gagawin ang mga ginawa ko para lamang sa'yo. Gagawin ko pa rin ang lahat para protektahan ka at ang mga anak natin. Gagawin kong lahat para mapasaya kayo. Huminto siya sandali at ngumiti. Pakiramdam ko kakapusin ako sa paghinga. Walang tigil ang luhang nadaloy mula sa mga mata ko. Alam ko, nakikita niya akong buhay sa CCTV. Sa kabilang side ng elevator, lumabas na ang mga anak ko. Sumunod si Jepoy, may dalang mga rosas, nakangiti. Pagdating niya sa harapan ko, bigla na lang siyang lumuhod, hawak ang isang kumikinang na singsing na may malaking bato sa gitna. Love, will you marry me again? Nakangiting tanong niya. This time wala nang kahilingan na kailangan nating tuparin, alang-alang sa taong mahal natin na nawawala na sa atin. Gusto ko ipakita sa lahat at ipagsigawan na mahal kita. At kahit ilang libong beses pa'y handa akong lumuhod sa harapan mo at paulit-ulit hingin ng kamay mo para pakasalan ako. Hindi ako magsasawang pakasalan ka. Kahit ilang milyong beses pa, pakakasalan kita. Mara del Valle Toralba, will you marry me again? Nakangiting tanong niya. Para mabikig sa lalamunan ko at di ko magawa makapagsalita. Love! Jepoy, natawa ko. Bilyong beses akong sasagot sa iyo ng yes nang paulit-ulit. Yes, Mr. Toralba, handa akong pakasalan ka araw-araw.
Niyakap niya ako ng ubod ng higpit. Aray! Napangawi ako sa kabila ng sayang nararamdaman ko. Love, manganganak ka na? Tarantang tanong ni Jepoy. Teka, teka! Hindi niya alam ang gagawin. Naramdaman ko ng pagturo ng tubig, hudyat na pumutok ng panabigan ko. Mabilis sa mga naging kilos ko ng mga tao sa paligid namin. Agad nang dumating ang ambulansya at dinala na nga ako sa ospital. Sir, baka pirmahan po itong form ng pasyente. Dito na lang po muna kayo sa labas. Papirmahan po kay Jepoy yung form ko. Isiyas ako sa kambal namin. Pwede ko ba siyang masamahan sa loob ng CR? Narinig kong tanong ni Jepoy. Tumingin sa kanyang attendant. Gusto kong i-video ang asawa ko kapag nasa OR na. Please? Nakangiting tugon nito. Sige po sir, pero doon lang po kayo sa side. Sagot naman ng doktor. Nilapitan niya akong namimilipit sa sakit dahil sa labor at kasalukuyang kinakabitan ng swero at injection ng anesthesia. Inawakan niya ang kamay ko at tinalikan pati noo ko. Love, kaya mo yan. Nandito lang ako. Tumango ako at nagawa ko na nga ngumiti sa kanya. Jepoy's POV. Hindi ko mapigilan ang maluha sa tuwang maririnig ko ang iyak ng mga anak ko. Hindi ako makapaniwala na nakabuo din kami ni Mara at dalawa pa. Ibang saya yung nararamdaman ko. Lumabas ako ng OR dahil lilipat na raw sa private room ang asawa ko. Dinala nila sa nursery ang mga anak ko. Parehong gwapo, kamukhang kamukha ko. Naalala ko tuloy ang kakambal ko na si Christian. Ganito din kami nang pinanganak ng mother namin. Sir, excuse me po, pakifill-upan po itong form ng mga baby. Iniabot sa akin na attendant ng papers na kailangan kong pa-fill-upan para sa certificate ng mga anak ko. This way po, sir. Sumunod ako sa kanya. Mark Christian and Mark Jeffrey. Yan ang napagdesisyonan namin ni Mara na pangalan nila. Ipinangalan sa amin dalawa ni Christian. In our hearts and in our mind, never nawala si Christian. Ipinasa kong form at agad pinuntahan sa kwarto niya ang asawa ko. Naabutan ko siyang natutulog. Maganda pa rin, kahit halata ang pagod sa maamo niyang mukha. Mara, salamat sa pagbibigay sa akin ng gwapong anak. Sa pagbibigay sa akin ng pamilya. Kayo ang bumuo sa akin. Mahal na mahal ko kayo. Kayong buhay ko at ang lahat sa akin. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Inalikan ko siya, tinaplos ang ulot ang pisngi niya. Nagmulot siya ng mga mata. Salamat din, Jepoy. Mahal na mahal ka namin. Agad siyang nakatulog ulit pagkasambit niya na mga katagang kahit kailan na hindi ko makakalimutan. Sa pag-ibig, lahat ng pagsubok susuungin, malagpasan lamang. Siguro sa mata ng iba, maling ibigin ang kapatid ng asawa mo. Pero sadyang may mga bagay na hindi natin inaasahan. Mga bagay na maling husgahan. Sapagkat wala namang masamang umibig, lalo na't wala kang inaapakan tao o naagrabyado. Sa sitwasyon ni Mara at Jepoy, si Christian mismo ang humihiling na sana ang kapatid ang magtuloy ng naiwan niyang misyon. At yun ay ang samahan, alagaan at mahalin ng babaeng minsan niyang nasaktan. At sa huli ay naiwan. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli, magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.